Kinuyog ng mga pulis ang nagtotroga sa video. Nasa kalagitnaan ng gabi, tahimik ang paligid, pero may isang hindi pangkaraniwang eksena ang kumulat sa mga mata ng mga residente. Isang babae, tila walang pakialam sa mundo, ang nakita nilang nagtotroga sa mismong bahay nito. Ang nakakagulat, hindi lang ito basta simpleng eksena, kundi isang pangyayari na naitala sa mismong video. Pero teka, paano nangyari ito? Sa isang mundo kung saan halos lahat ay may hawak na cellphone, mahirap nang makalusot sa mata ng publiko. Pero ang babaeng ito, tila walang takot, walang kaba, patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. At dito na nga, inirecord ang eksenang ito na makikita mo sa video. Pero ito ang hindi mo gugustuhin mapanood ng live. Kasi pagkalipas ng ilang mga pagkakataon, may mga anino na lumapit sa kanya, mabibigat ang mga hakbang, may dala silang isang misyon at dito na nagsimula ang isang eksenang hindi mo akalain. Kumalat ang video at hindi ito basta video. Nag-viral, nag-trending, umabot sa libu-libong shares. Pero mas matindi ang nangyari. Dati, hindi lang mga netizens ang nakakakita ng video, kundi pati na rin ang mga pulis. Pero hindi lang nila ito tinignan, kumilos na sila. Sa isang iglap, isang pulutong ng mga pulis ang sumugod sa tahanan ng babaeng ito. Walang labasan, walang takasan. Ang dating tahimik na eksena, napalitan ng kaba. Pero sa bandang huli, binitbit at kinuyog ang babaeng ito nang walang nagawa. Ating pang panuorin mga kaibigan, ang video ito. Yun, lang siya. O ikaw to, siya live. Kilala mo? Yung nagsuyok. So, Kadakpan ra. Oo. Okay lang Ako yan. ato sa sorry mo, na video. Oo. So, ato nga cellphone kay Dindin. Okay. Ano Tapos, sa ng Redmi. Oo. Sige, video ko lang siya sir, akong kaugalingon. Napakatindi talaga ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon. Pero kahit na ganito, katindi ang ating mga pagkakasala. Ang pakiramdam natin ay huli na ang lahat. Napuno tayo ng maling desisyon, pagkakamali at kasalanan. Parang hindi na tayo makakabalik sa ating Panginoon dahil sa bigat ng ating nakaraan. Pero ito ang magandang balita kaibigan. Hindi maalaga kung gaano kalalim ang ating pagbagsak. May pag-asa pa rin sa ating Panginoon. Sa Kanya, may bagong simula. Ang ating Panginoon ay hindi tumitingin sa iyong nakaraan. Si Pablo na dating naging Saulo ay isang taong pinagkamalang walang pag-asang magbago. Tagapag-usig ng mga Kristiyano, ngunit na makilala niya ang ating Panginoon Jesus, nagbago ang lahat. Siya ang naging isa sa mga pinakadakilang tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. Kung nagawa ng ating Panginoon na baguhin si Pablo, paano pa kaya ikaw? Paano pa kaya ang babaeng ito na nagdodroga? Hindi malaga kung sino ka noon, ang malaga ay kung sino ka sa kamay ng ating Panginoon. Kaya nga naman, anuman ang mga nagawa natin, kung tayo ay lalapit sa ating Panginoon, ay panalangin natin na tayo ay maging bagong nilalang. Ang tanong, paano ka magiging bagong nilalang? Una, lumapit tayo sa ating Panginoon at tunay na magsisi. Pangalawa, hayaan mong baguhin ng ating Panginoon ang ating puso. At pangatlo, mamuhay tayo ayon sa kanyang banal na salita. Ang tanong ay, ipagkakatiwala mo ba kaibigan ang iyong buhay ngayon sa ating Panginoon Diyos? Hindi po makamove on ang mga kritiko ni Pangulong Marcos sa isyu ng suka. Dahil sa suka, lalong umasim ang mukha nila. Alam niyo yung isyu ng suka, yan ang talumpati ni Pangulong Marcos nung sa Ilocos noong unang araw ng kampanya. Na meron daw inutusan lang magdala ng suka ay naging kandidato na. Ayan sabi ng Pangulo. Aba, sinakyan ng mga kampo ni Duterte. Si Rodriguez, si Bato de la Rosa, sino ba? Itong si Marcoleta tungkol dito sa suka. Pero ang isang nakapagtataka, ang babaw naman ito, attorney pa naman. Sabi nitong attorney JB Hinlo, sa bakit hindi ko kilala ito. Sino ba ito? Ha? Para daw hindi ma-impeach si Sara, iboto raw yung mga kandidato ni Duterte, sila. Para daw hindi ma-impeach. Ano ibig sabihin nun? Gusto nilang maging senador para pagtakpan si Sara? Ang trabaho ng senador ay gumawa ng batas. Hindi trabaho ng senador na magbigay ng proteksyon sa isang pamilya. Hindi trabaho ng isang senador na ibaliwala ang rule of law. Ang impeachment process ay nasa ilalim ng saligang batas. Pero ang sinasabi nitong mamang ito, abogado pa naman. Kung gusto raw huwag ma-impeach si Sara, iboto sila. Wow! Anong klase yun? Ha? Ibig sabihin, tumatakbo sila, nahingi ng boto sa taong bayan para manalo, para bigyan ng proteksyon ang mga Duterte. Hindi sila nakatingin. Itong abogadong ito sa ibang issue sa Pilipinas. National security, West Philippine Sea issue, seguridad, ekonomiya, kahirapan, at marami pang iba. Ang tangi lang yan sinasabi, ganon. Hindi ma-impeach si Sara pag sila daw ay ibinoto. Wow! Hindi sila tagapagtanggol ng bayan. Tagapagtanggol pala sila ng Duterte. Kaya sila tumatakbo. Anong inyong masasabi niyang grabe? Ito, pakinggan po ninyo yung ilang pahayag nitong mga kandidato ni Digong. Ang inyong Digong Duterte. Pakinggan po ninyo. Representative Rodante Marcoleta.
Ang suka, Yan. ang kalaban ng tanso. Yan, si ano ito? Si Vic Rodriguez. Ayan, oh. Rodriguez yan. Tanso naman ang kanya. Ang suka, ang kalaban ng Bekeng Ginto. Ayan, oh. Diploma ho ako at nakapagtapos ako ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas Yan. ng pangunahing pilihin sa atin. Marcoleta yan. Marcoleta. Ayaw ng West Philippine Sea. Hindi kumakain ng suka, hindi nila alam yun. Ang nakabimbing impeachment trial naman kay Vice President Sara Duterte ang binida ni Atty. J.B. Hinlo. Ayan, si Hinlo. Gusto nyo ba na ma-impeach si Bibi Sara? Ipanalo nyo ang mga senador natin this 2025. Ayan, oh. Nagbabalita mula sa frontline. Yun lang pala ang gusto nitong attorney Hinlo ba yun? Hindi ko nga kilala eh. Ha? Attorney J.B. Hinlo. Gusto ba niyong ma-impeach si Sara Duterte? Hindi, sabi ng mga audience niya. Iboto niyo ang mga kandidato. Sila daw ng mga kandidato. So, ibig sabihin, iboto niyo kami, aming bibigyan ng proteksyon ng mga Duterte. Iboto raw sila para bigyan ng proteksyon ang kanilang partido at ang mga Duterte at si Sara. Yun lang ang gusto niyo? Babay na. Hindi kayo iboboto ng taong bayan. Tandaan niyo ang sinasabi ko. Hindi kayo makakakuha ng enough vote kung ganyan ang inyong agenda. Kasi hindi yan kailangan ng bansang ito. Ang kailangan ng bansang ito ay yung makakatulong ang mga senador, ang gusto maging senador sa problema dito sa ating bansa. Hindi yung dagdag na problema. Hindi namin kailangan ng bagong problema. Hindi namin kailangan ng lumang problema. Ang kailangan ng lahat ng Pilipino at ng mga viewers dito at subscriber ng aking mga channel, pagbabago para sa kaunlaran. Pagbabago para sa katahimikan. Pagbabago or bangon Pilipinas, bagong Pilipinas, magandang imahe ng Pilipinas, kaunlaran ng Pilipinas, national security at international security. Yan ang kailangan natin. Hindi yung ipagtanggol lang ang kapartido, hindi yung maging senador para ipagtanggol ang isang pamilya, ipagtanggol ang palamura na grupo, mapanlait, mapanirang grupo, ang gusto nilang nang ipagtanggol. Wow! Mamamayang Pilipino, kayo yon. Mga butanteng Pilipino, kayo yon. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, gumising kayo. Huwag kayong pabudol, huwag kayong palinlang sa ganitong klaseng mga tao. Hindi natin kailangan yan. Sa aking opinyon at analisis sa isyong ito, hindi para sa bansa ang kanilang galaw. Alam mo na ang kanilang galaw. So, kaya sana matuloy na ang impeachment para humatapos na ito. Kung guilty or not guilty, malalaman natin after trial. Kaya sana gumalaw na ang mga senador sa kasalukuyan para hindi na umabot at hindi na magkasisihan na pag ito palang kampong nila na mga Duterte ay nanalo, yan ang kanilang layunin. Harangan, proteksyonan si Sara Duterte. Yan pala ang kanilang gustong gawin. So, lalo pong nagising ang taong bayan dito. Kailangan nating iboto ay yung makabayan na totoo. Tutulong kay Marcos, kay Pangulong Marcos ng totoo. Hindi yung nagkukunwari lang. Hindi yung nagsipsip lang. Hindi yung nagbalingbing lang. Kailangan yung totoo na tumutulong kay Pangulong Marcos. Dahil pag sila pala nanalo, itong mga nagbalimbingan ito, nagsipsipang ito, mga nagkukunwaring ito, ang kanilang puproteksyonan ay yung nakaraang gobyerno pala. Hindi ang kasalukuyang gobyerno. Big challenge ito sa mga botanteng Pilipino. Kung 70 million ang voters na Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, kasama ang mga Pilipino sa abroad, magpakatalino po kayo. Pangalagaan ninyo at proteksyonan ninyo ang kabataan Pilipinas, ang Pilipino, ang inyong mga anak at mga apo. Hindi yung kasalukuyang nakapwesto. Kailangan ang kinabukasan ng darating na panahon ng ating pangalagaan. Huwag yung makasarili. Huwag yung iisang pamilya, inuulit ko, ang pinagtatanggol at pinoproteksyonan. Kasi ang Senado ay napakataas na opisina. Institusyon ito, maging halimbawa ito, magandang halimbawa ito para sa kabataan. Hindi yung personalan, panlalait, paninira, at pagtatanggol sa mga taong dapat sumasailalim sa kapangyarihan ng ating batas.